O mga kababayan, naalala niyo pa ba ang larawang ito? Isa po ito sa mga iconic na larawan mga kababayan para sa mga taga Leyte dahil ang ali pong iyan mga kababayan ang babaeng babangga kay Tambaluslos sa kanyang paghahari sa Leyte. Siya po si Nene Bacale na endorse po ni dating Pangulong Duterte at sa makatuwid, ini-endorso po rin siya ni VP Inday Sara. Tarantado si Tambaluslos mga kababayan nung nakita niya ang mga larawang iyan. Dahil maging ang mga taga Leyte mga kababayan ay sukang-suka na rin dito kay Tamba. Dahil habang nagpapayaman siya mga kababayan ay ang kanilang lugar ay hindi po makausan-usan. Dahil may mga pansariling agenda itong si Tamba Kaya nga sa pagtakbo nitong si Nene Bacale ay delikado ang Tambaluslos nyo. Sa makatuwid mga kababayan, ang sabi pa nga ng ibang taga Leyte, anyone but Tamba. Kahit sino lang daw mga kababayan, basta hindi lang si Tambaluslos. Sa makatuwid, 3 po ang kalaban ni Tambaluslos mga kababayan. All in all, 4 silang tumatakbo. Pero anong nangyari? Coincident nga lang ba? Dahil paglabas po ng mga kababayan, official sample ballot ng COMELEC ay nag-iisa na lang si Tamba. Sabay-sabay pong pinadisqualify ang 3 kalaban ni Tambaluslos mga kababayan. Oh, paano yan nangyari? Talagang ang 3 kalaban ni Tamba sabay-sabay na disqualify kasama na si Nene Bacale? Hindi ba yan fishy? Panoorin po natin mga kababayan ha. Sample. Wala po yung pangalan ni Bacale, Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Naglahong parang bula mga kababayan sa isang iglap. Walang notice ha, pero andun mga kababayan sa official list ng candidate mga kababayan ng COMELEC. Tapos sa isang iglap, sa final printing, biglang nawala ang pangalan. Wala nang kalaban si Tambaluslos. Busy daw si Tamba mangampanya mga kababayan dahil siya nagka-aktang presidente sabi ng ilan. Dapat i-eliminate na ang kalaban. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially. Hindi lang si Bacale mga kababayan, pati na yung 3. 3 silang dinisqualify. Grabe no? Takot ka? Tambaluslos? At okay lang sana mga kababayan kung ma-due process dahil kapag i-disqualify mo ang iyong kalaban mga kababayan bibigyan mo ng due process dahil matagal na October pa yan, di ba? I-inform mo tapos ika-clarify mo talaga yung mga issues. Walang pasabi mga kababayan. Nilagay pa nila ang official na pangalan doon sa kanilang listahan ha. Una, tapos nung printing na wala na. Huli na ang lahat mga kababayan. Wala na silang magagawa dahil final na yun. Nasa balota, isa na lang si Tamba. Notified ng COMELEC. Hindi ni-notify ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Tambaluslusan Hindi na. binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Walang due process mga kababayan ang pag-disqualify. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagka-speaker ni Tambaluslos. Due process at equal protection of the laws. Wala nang Naglabas equal ng pahayag wala na. ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman. Ito ang nilabas, yan. Sa makatuwid, 3. Tapos, 3 talaga sabay-sabay dinisqualify. Hindi ba katambaluslusan niya? Laban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas sa ating mga nagpapahirap sa bansa. Buhaya Tinanggal buhaya. po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, kahit pa mga kababayan, magwala, lawyer, idaan sa proseso, too late na. Isa lang ang sigurado, wala nang kalaban si Tamba. Magreklamo kayo dyan, sabi ni Tambaluslos. Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat sana nga mahabol. Tapos sasabihin nila, wala na, na-imprenta na namin ang mga balota.
Kapatan po, hindi na ni Nene. Isulat na lang ng mga kababayan, mga botante manually. Oh. Yan ang mas mabuti. Yung ating Pero wala din legal basis niyan mga kababayan kasi invalid din. right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit grabe ba no? hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat So ng pandaraya insecure. ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Oh, ngayon pala nandaya na mga kababayan, how much more sa botohan. Tapos, hawak din nila yung Miro mga kababayan, yung pinalit sa Smartmatic. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga Sunod-sunuran. kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption Ang ng AKAP. COMELEC yung AKAP, No, nang mamigay-migay mga kababayan, yung mga politiko. yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Dahil gagamitin sa vote buying, yan lang. Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan eh. Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Hanay Obvious ng naman, mga tamad. nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Pucha Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa First Legislative District ng Leyte. Wala na siya kalaban. Ayaw ng may kalaban ng taong ito. Kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Grabe. Ganito na po kasama. Ganito na po kababoy at patuloy na Talagang tambaboy, mga kababayan. tangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa. Tinanggap mga kababayan, tapos pinaasa. Yung sa final na mga kababayan, final day, biglang sinipa. Wala na siyang chance na mag-appeal. Nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga Leyte, hindi lamang ng mga taga Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, Tapos yan, ang nag-aambisyon maging Prime Minister, mga kababayan. Good luck sa Pilipinas. I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. Matagal na. Hindi nakikinig eh. At apparently, mga kababayan, hindi mapapalitan dahil walang kalaban. As the Bongbong Marcos administration. Samantala si Bongbong, ewan na natin kung bababa sa pwesto sa 2028. Magnet din sa pwesto kapit toko. Nagbabalak ba kababayan? Sabi ni VP Sara Duterte yan ha. Perpetuation in power. Ang purpose. Nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Trillions pa siguro mga kababayan, all in all na. Ngayon ang latest issue, PDIC. So ibang topic na yan mga kababayan, pero anong masasabi nyo dito? Ang pag-disqualify sa 3 nakalaban ni Tamba. Wala na siyang kalaban ngayon. Kabilang na sana disqualify yung inendorso mismo ni VP Sara Duterte at PRRD na si Nene Bacale. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.